Naglalakad ang babaeng yan sa Cebu City nang biglang hablutin ng riding in tandem ang kanyang bag. Sa higpit ng pagkakahawak ng biktima sa bag, hindi ito natangay ng mga kawatan. Natumba ang babae habang hawak ang kanyang bag. Mabilis na nakatakas ang mga suspect. Nagtamo ng mga galos ang biktima na inireport ang nangyari sa pulis. Ipinaaresto na ng Senado si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan pa ng show cause order si Kibuloy para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat arestuhin sa kabila ng hindi pagdalo sa mga hearing. Pero hindi nakumbinse sa dahilan nito ang komite. Pirmado na ang warrant of arrest ni Senate President Mig Zubiri at ni Senador Risa Ontiveros, chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, na nag-imbestiga sa mga umano'y pang-aabuso ng pastor. Ayon pa kay Zubiri, ginawa ng Senado ang lahat para padaluhin sa mga pagdinig si Kibuloy, kabilang pa ang back-channeling. Tiniyak naman ng Senado ang seguridad ni Kibuloy oras na maaresto siya. Nirerespeto naman daw ng kampo ni Kibuloy ang desisyon ng Senado, pero gagamitin daw nila ang lahat ng legal na paraan para protektahan ang karapatan ni Kibuloy na hindi raw dapat binabaliwala. 2 araw nang pinaghahanap ang isang 5 taong gulang na bata sa Angeles, Pampanga. Nakunan sa CCTV ang hindi kilalang lalaking bumitbit sa kanya pababa ng isang footbridge. May report si Oscar Oida. Patakbo-takbo ang 5 taong gulang na si Ali sa lugar na ito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Hanggang sa gumapang siya paakyat ng footbridge. Maya-maya, kasama na siyang pababa ng isang lalaki. May suot ng sombrero at mask. Nilagyan niya ng sombrero yung bata. Based on the footages na CCTV, isinakay yung bata, isang lalaki na isakay sa jeep papunta sa Station 1. So from there, may binabaan na isang place ulit, sumakay ulit ng ano. So doon nagbabak ulit kami ng CCTV saan niya dinala yung bata. March 17, nang maiwan si Ali sa kanyang lola. Hindi pa rin siya nakikita, kaya labis-labis na ang pag-aalala ng kanyang pamilya. Humingi po siya ng pagkain. Ngayon sabi ko sandali magsasangag ako. Nakita ko siya naglalaro pa dyan. May itinapon akong kaprasong plastic sa basurahan. Napansin ko bukas yung gate. Malungkot sobra po. Sakit po kasi maliit pa po yung anak ko. Nagmamakawa po ko kung sino po makakita ng anak ko. Sana ibalik po. Kasi po masakit po na mawala po yung anak ko. Kung maganda intention niya, baka yung bata nakita niya na naglalakad, walang kasama, pwede pong pakisoli na po sa malapit na police station, barangay. Oscar Oida, nagbabalita para sa GM Integrated News. Hinampas hanggang sa mapatay at isinilid sa sako ang isang alagang aso na nakawala sa Camarines Sur. Sabi ng suspect, nangagat ang aso. May report si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tingin na ako ng face, bebe. Minahal ng parang anak ang 3 taong gulang na golden retriever na si Kilua. Pero ang cute at malambing na aso, brutal na kamatayan ang sinapit. Pamenta na kasako! Siguro nakasako na ta. Tinigbak na lang mo. Masiguro man kami. Ako na nga ni mga Grabe man. Isa'y po nagtigbak. Isa'y. Siyempre ako. Tsaka so darwang nagpatabang po ako. Tabi naman na mo kayo. Dati talagang tuwala. Hinampas si Kilua at isinilid sa sako. Inilabas siya sa sako ng lalaking pumatay sa kanya. Ano po kanya nangyari? Nag-cruise ang landas ni Kilua at ng lalaki matapos akyatin ni Kilua ang rooftop ng kanilang bahay at tumalon mula roon. Mga 6:00 po ng umaga, nagising po ako, wala po si Kilua sa tabi ko kasi po tabi po kaming natutulog niyan. So, bale mga around 6 a.m. po, hinahanap po namin siya. Dinamba ni Kilua ang isang residente na nagpatulong naman daw sa lalaking pumatay sa aso. Sa isa pang CCTV, makikitang hinabol ng lalaki si Kilua at saka hinampas ng kahoy. Yung aso, tumawid doon. Yung inaano ko yung matanda, bumalik. Talagang ako naman sinakmal. Buti na lang, dito lang yung tama ko.
dito sa paa. Pumasok yun dun sa tindahan namin. 2 nang nakagat eh. Yung matanda, ako, pati yung asawa ko, kakagatin pa. Giit ng nakapatay kay Kilua, hindi niya intensyong katayin ang aso. Humarap naman sa barangay ang residenteng kinagat umano ni Kilua. Sabi ng amo ni Kilua na si Vina, kung totoo ngang nangagat ang aso, hindi raw yun dahilan para patayin ito. Yung complainant talagang desidido, magsampa ng kaso. Pero kung talagang nangangagat na, kay Puan, dakupon muna to, ikulong para hanapon si May Sadiri. Labag sa Animal Welfare Act ang pang-aabuso at pagmamaltrato sa mga domesticated animal, gaya ng mga aso. Magiging penalty niya is 6 months to 1 year ang imprisonment, and meron siyang doon na parang fine or multa na 1,000 to 30,000. Pwede ang mga ido, sanaw ka na ro. Iga ko. Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dagdag sa bigating cast ng upcoming historical drama ng GMA na Pulang Araw ang Kapuso Drama King na si Dennis Trillo. Gagampanan daw niya dito ang kanyang dream role. May report si Katati Bayan. Yung kapaknaan mo ang dahilan kung bakit nahimatay yung asawa mo. From heavy drama to rom-com. Hindi ko napansin, may maganda pala ako nakasalubong. Batid mo kung sino ako. And historical fantasy genre, ipinamalan si Dennis Trillo ang kanyang versatility. Iniisip kita. Nag-aalala ako sa'yo. No wonder, deserve niya ang bansag na Kapuso Drama King. Ngayong patapos na ang laban, maaari ko na silang makita. Pero si Dennis, meron pa palang ultimate dream role at mapapanood daw yan sa Kapuso Prime series na Pulang Araw. Ang tagal ko nang inintay yung character nasa kontrabida. Hindi raw nagdalawang isip si Dennis na tanggapin ang role bilang isang malupit na sundalong Hapon. Hindi ako kinakabahan dun sa pagsasalita niya ng Nihongo or Japanese. Mas kinakabahan ako dun sa pag nagtatagalog siya kasi baka magiging nakakatawa. Sino naman kaya ang pinaka-excited siya makabatuhan ng linya? Excited ako magkaroon kami ng eksena ni Alden, David at Barbie. Kay Sanya na nakatrabaho na rin dati. Katati Bayan nagbabalita para sa GMA Integrated News.